Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ang ating pag-uusapan sa videong ito ay ito pa rin si Gemma Galanza, kasi weeks ago ay ating napag-usapan itong kanyang mga struggles dito sa koponan ng Team Alas or itong ating national team. At ating nga napag-usapan doon sa ating previous video na kung saan ay gusto nang pinapaalis na itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas dahil sa pagbangko sa kanya ni De Brito. Actually, sa kabila ng mga panawagan noon na kung saan ay dapat na siyang umalis, ay ayaw pa rin talagang umalis ni Gemma Galanza dito sa Team Alas. At ito yung ating pag-uusapan sa videong ito, bakit nga ba ayaw umalis ni Gemma Galanza dito sa Team Alas. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, weeks ago ay ating napag-usapan itong si Gemma Galanza, and at this point is balik naman tayo sa kanyang issue, kasi doon sa ating previous video nagbabasa-basa tayo ng mga comment na kung saan ay bakit nga ba ayaw pang umalis itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas. Okay, at ito yung ating pag-uusapan sa ngayon, yung highlight ng comment doon. Kung inyong maalala doon sa previous na journey ni Gemma Galanza dito sa PVL, doon sa kanyang team na Creamline, na kung saan ay may mga bali-balita noon na kung saan ay kaya daw ayaw daw nilang sumali itong si Gemma Galanza at si Toots Carlos dito sa Team Alas ay dahil nasa 15k lang, sobrang baba daw yung mga pasahod dito sa mga players, where in fact nire-represent daw yung ating bansa. So bakit ganun, parang tinipid daw yung mga players. So hindi rin sila sumali kasi meron silang tour doon sa Europe, at libre naman yun kasi libre yun ng kailang company matapos silang mag-champion doon sa All Filipino Conference. Okay, so maraming mga noon kasi nanalo nga yung ating koponan, itong Team Alas dito sa AVC Cup ng bronze medal, and marami ang nanawagan na dapat nang sumali itong sila Gemma Galanza at si Toots Carlos dito sa koponan ng Team Alas. Not until nung bumalik sila dito sa sa ating bansa is, 'di ba, sobrang dami ng mga blessings na natanggap no ng Team Alas. Andyan yung pag-increase ng kailang sahod sa 250,000 from 15k. So sobrang laki nung itinalo ng kanilang benefits. At on top pa yon yung binigay ni Bongo, na kung saan ay binigyan sila ng mga freebies itong Team Alas dahil doon sa karangalan na ibinigay sa ating bansa, kasi historical nga daw yung pagkapanalo ng Team Alas dito sa AVC Cup. And at the same time, yung mga benefits rin nila na kung saan ay may mga libreng binigay itong Senate, at yung aside din doon sa pagdagdag ng kanilang sahod. So bumalik na itong sila Gemma Galanza at si Toots Carlos, sila Alyssa Valdez at yung Creamline mula doon sa pagbabakasyon nila sa Europe. And marami kasi rin ang tataka at nagtatanong bakit biglang nagbago or nagbago daw yung ihip ng hangin, na kung saan sila Gemma Galanza at si Toots Carlos ay willing na or gusto na daw na sumali dito sa koponan ng Team Alas. So marami ang nag-wonder mga kapolitika, at nagbabasa-basa tayo ng mga comment na kung saan ay kaya daw pala na gusto nang sumali itong sila Gemma Galanza at si Toots Carlos dito sa Team Alas ay dahil malaki na yung sahod. Okay, so ito yung ating bibigyan ng reaction. Kung totoo nga ba, sa tingin natin ito ba yung naging reason talaga bakit gusto na nilang sumali dito sa Team Alas? Kasi ang sabi doon, bakit pa daw aalis itong si Gemma Galanza sa kabila ng mga panawagan, sobrang laki na ng sahod kung ikukumpara mo yung kanyang trabaho dito sa PVL, na kung saan is medyo pantay lang din naman yung sahod or kinikita niya dito sa Team Alas. At kung ikukumpara or ihahambing mo dito sa kanyang trabaho sa PVL Open Conference. Okay, so ang sinasabi doon is dito sa PVL, kasi nakikita natin binubuhat niya yung team, at to do effort pa, talagang pahirapan yung kailang performance dito sa PVL, kasi ngayon is mas kinakailangan daw yung presensya nila Toots Carlos at ni Gemma Galanza. Okay, so ito yung sinasabi ng nakarami na kung saan is bakit pa sila magpapakahirap dito sa PVL Open Conference. Meron namang doon sa Team Alas, kahit na binabangko sila, pareho lang din naman yung kinikita nila. Okay, so ito daw yung sinasabi ng iba base sa mga comment nating nababasa at mga reaction at mga opinion ng mga netizen kung bakit ayaw daw talagang umalis si Gemma Galanza sa kabila nung pagbangko sa kanya. At the same time, yung panawagan daw na umalis na siya dito sa Team Alas kasi hindi siya nabibigyan ng importansya.
mas maganda pa nga doon sa PVL na kung saan ay may tiwala sa kanya yung coach. At mga kapolitika, may possibility rin pala na kung saan ay mababangko itong si Gemma Galanza, especially na kahit wala na itong si Canino dito sa Team Alas, ay andyan na pumalit itong si Alyssa Solomon na isa din sa MVP dito sa UAP. So may possibility rin talaga at babalik na rin si Laure. So andyan rin si Cici Rondina at yung iba pang mga spikers ng Team Alas. So may possibility rin talaga na mababangko na naman itong si Gemma Galanza. But ganun pa man mga kapolitika, ang ating point dito is itong comment nga ng mga tao na kung saan ay kaya lang daw sumali itong sila Gemma Galanza dito sa dahil sa malaking sahod. Okay, so sa tingin naman natin, ano ba yung masasabi natin at ating personal na opinion, personal na take or nakikita natin base sa ating mga obserbasyon? Sa tingin naman natin ay hindi naman ganun siguro ang kasi willing naman at yung dedication nila Gemma Galanza at Litots Carlos na makapaglaro dito sa Team Alas. Okay, kasi gusto nga din nila na i-represent yung ating bansa just like dun sa mga previous na mga laro, kahit even though hindi pa itong si Jorge De Brito ang naging national team coach. Okay, so even yung mga Pinoy pa, yung mga coach dito sa ating national team ay hindi naman ganun sila Gemma Galanza at sila Tots Carlos. So hindi ganung image yung nakikita natin dito sa dalawang players na ito. Okay, at isa pa, hindi rin nila kontrolado yung sitwasyon. So bakit natin sinasabi na hindi nila kontrolado yung sitwasyon? So naalala nyo ba yung napag-usapan natin doon kay Jane Nierva at itong kay Ea Laure na kung saan ay gusto nung coach nila na dito sila manatili sa sa PVL Open Conference kasi kinakailangan daw yung kanilang performance dito, most especially na malalakas yung ibang mga team, especially yung kanilang mga import. So nung nag-decide yung yung PVL at yung PNVF at yung rules and regulation, in-apply yung rules and regulation ng FIVB, so sumali na, walang magagawa itong si Ea Laure at si Nierva kundi sumunod dito sa utos ng PNVF na uunahin yung national team. So ang point dito is ito rin yung sitwasyon nila Gemma Galanza at nila Tots Carlos kasi kahit gusto man nila na manatili dito sa PVL kasi ito nga yung marami ang panawagan, at the same time kung siguro itong coach lang ng Creamline ang masunda ay gusto pa rin niya na manatili itong sila Galanza at si Carlos dito sa Creamline. But then again, hindi nila hawak yung pagkakataon at yung sitwasyon, wala silang control dito kung ano yung halimbawa pinili ni De Brito itong si Galanza at Tots Carlos ay dapat sumunod ang Creamline. Okay, base doon sa FIVB regulations. Okay, so sa tingin naman natin, again, hindi ganong image ang ating nakikita at pinipinta rito kay Tots Carlos. At bakit natin ito binibigyan ng opinion at video mga kapolitika? Kasi marami sa mga comments kasi is dahil daw dito sa sahod or daming mga benefits na binibigay ng ating gobyerno at itong national team dito sa kupunan ng Team Alas. So hindi naman ganun yung ating nakikita dito kay Gemma Galanza. Nakikita naman natin yung dedikasyon at talagang yung passion nila na i-represent yung ating bansa. And actually, kung hindi nga lang siguro na injury itong si Tots Carlos ay baka nakapaglaro rin siya doon kasi unang-una ay sinasabi doon ni itong si Jorge De Brito na andun daw sa listahan sila Gemma Galanza at si Tots Carlos before pa doon sila pumunta sa Europe. So ibig sabihin ay talagang nasa hot list itong dalawang players ng Creamline. Okay, so mga kapolitika, yun lang naman ang ating personal na opinion, ating personal na masabi. Nag-backtrack tayo kasi ang daming nag-react nga doon sa ating previous video na kung saan ang nagsasabi na dahil daw ito sa malaking sahod kung kaya sumali sila Gemma Galanza at Tots Carlos dito sa Team Alas. But then again, sa tingin naman natin ay hindi naman ganun ang kanilang personal na pananaw. So sa tingin nyo ba mga kapolitika, nasa passion pa rin at nasa dedication pa rin la Tots Carlos at Gemma Galanza na dapat pa silang magstay dito sa Team Alas, or sa tingin nyo ba ay dahil sa sahod or talagang gusto nilang lang talaga nila na i-represent yung ating bansa dito sa Team Alas? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.